Nababahala ang ilang scholar na baka mapurnada ang kanilang pag-aaral. Ngayong ipinatigil muna ng Korte Suprema ang paglabas ng PDAF ng mga mambabatas. Kaya naman halos magmakaawa na ang ilang opisyal para ibalik ito, lalo't dito nila kinukuha ang pondo para sa kanilang programang pang-edukasyon. Balitang hatid ni Teresa Andrada. Halos 4,000 scholars daw ni Eastern Samar Representative Ben Evardone ang nanganganib na mahinto sa pag-aaral dahil daw yan sa pagbuwag sa kontrobersyal na Priority Development Assistance Fund o Pork Barrel. Kaya si Evardone handang lumuhod umano sa Korte Suprema para ma-lift ang temporary restraining order laban sa pagpalabas ng kanilang PDAF ngayong taon. Hindi na mag-i-enroll itong mga ito. Hindi na mag-i-enroll, magda-drop out na itong mga ito. Hindi na mag-i-enroll yung mga yan kasi dependent sila eh. Wala namang pang-enroll yung mga yan eh. Ani Evardone, sa 73 na kapwa mambabatas na kanyang nakausap, umaabot daw sa halos 250,000 scholars ang naapektuhan ng TRO ng Korte Suprema. Isa rito si April Pacaira, 4th year high school student ng Batasan National High School. Napili si April na mapabilang sa top 10 ng kanyang batch para makatanggap ng educational assistance mula sa PDAF ni Quezon City Representative Winnie Castelo. Libre na sana ang college admission test review. Kapag nakapasa, automatic silang scholar ng mambabatas. Yung pera po kasi na makuha po namin sa scholarship, kahit pa may impact din po siya. For example po, pwedeng pamasahay na po, kaya pong baon. So kung matatanggal po yung scholarship, parang mababawasan po yung, parang madadagdagan pa po yung babayaran pa po namin. Oktubre pa sana ipalalabas ang second tranche o natitirang 35 million na PDAF ng mga mambabatas para sa taong ito. Pero dahil sa TRO, no choice sila kundi bumunot daw muna sa sariling bulsa. Yung mga 1,000, baka pwede naman muna ibigay namin mga 300 pesos so muna para makapag-enroll lang o makapagbili lang man po sila ng baon nila o kaya mga libro po nila. Maging ang Commission on Higher Education o CHED nag-aalala. Ayon kay CHED Chairman Patricia Licuanan, kailangan daw nilang maghanap ng alternative funds para sa mga scholar na mga mambabatas. Kaya mungkahin ng ilang kongresista, baka raw maaaring ang TRO para lang sa pondong inilalaan sa mga NGO at livelihood assistance. Ang medical at educational assistance daw sana payagang ipalabas. On humanitarian consideration, we would like to appeal to the Supreme Court, no, to consider the situation of our constituents who depend on PDAF. Teresa Andrada, GMA News.